Hindi na nakapagpigil si Ronnie. Ang buong linggo ng pagtitimpi at lihim na damdamin ay parang sumabog. Lumapit siya at sila'y muling nagtagpo sa isang halik. Ngunit ngayon ay mas matindi, mas mapusok, dala ng takot na baka may makakita sa kanila. Pero sabay ding dala ng pananabik na silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa likod ng kubo, habang ang mga alon ay humahalik sa buhangin, nagyakap sila ng mahigpit at parang gusto nilang ikubli sa isa't isa ang mundo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Sa malamig na simoy ng hangin sa San Francisco ay nakaupo si Kenneth sa tabi ng bintana ng ospital. Nakatanaw siya sa mga gusali, sa mga sasakyang dumaraan, sa mga taong nagmamadali sa kanilang buhay. Pero sa loob ng kwartong yun, tila huminto ang oras. Nasa harap niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ina, si Mrs. Mara. Dating kilala si Mrs. Mara bilang isang matapang at respetadong businesswoman. Siya ang dahilan kung bakit nakilala ang kanilang pamilya sa Amerika. Ngunit ngayon, nakahiga lang siya. Namumutla, namamayat, at pilit na lumalaban sa sakit na unti-unting kumikitil sa kanyang lakas. Sa bawat hikbi ng kanyang hininga, ramdam ni Kenneth ang pagkatakot. Takot na maiwan mag-isa sa mundong hindi niya gamay. Kenneth, mahina ngunit buo ang tinig ng ina. Pinilit nitong umiti kahit hirap na hirap. Anak, oras na para bumalik ka sa Pilipinas. Doon ka magtayo ng sarili mong buhay. Doon ka magpatuloy. Napaluha si Kenneth. Hawak-hawak ang nanlalamig na kamay ng ina. Mom, please, don't leave me. I can't do this alone. Wala akong kakampi doon. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ngumiti si Mrs. Mara at maraming naplos ang pisngi ng anak. You can, anak. You're stronger than you think. At tandaan mo, hindi pera ang magpapalakas sa'yo, kundi ang mga taong makikilala mo. May darating, mga tutulong at pagtuturo sa'yo kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Dumampi ang luha ni Kenneth sa kamay ng kanyang ina. At sa huling sandali, bumuling si Miss Mara ng, I love you, anak. Live your life fully. At tuluyan na siyang pumikit. Makalipas ang ilang linggo, sakay ng eroplanong pauwi. Hawak ni Kenneth ang isang folder ng papeles, mga titulo, kontrata, at detalye ng negosyo sa Pilipinas na iniwan ng kanyang ina. Nakatitig siya sa mga ulap sa labas ng bintana, habang ang puso niya ay punong-puno ng pangungulila at kaba. Paglapag niya sa NAIA, sinalubong siya ng init at sikip ng Maynila. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga driver, ang makukuli na billboard. Lahat ito ay malayong-malayo sa malamig at tahimik na San Francisco. Para bang isang panaginip na hindi niya alam kung gusto niya bang magising o manatili. Makalipas ang ilang araw, naglakbay siya patungong Ilocos, ang probinsyang ugat ng kanilang pamilya.
Habang nasa bus, natanaw niya ang malalawak na palayan. Mga bundok na tila nakikipagkarera ng langit. At ang dagat na kumikislap sa sinag ng araw. Sa bawat kilometro ng biyahe, ramdam niya ang unti-unting paglayo sa mundo ng karangyaan na nakasanayan niya. At paglapit sa mundong hindi niya pa lubos na naiintindihan. Sa kanilang maliit na opisina sa bayan ay doon unang nasilayan ni Kenneth si Ronnie. Si Ronnie ay 20 anyos at talagang tubong Ilocos. Kayumanggi ang balat, matipuno ang katawan. Halatang sanay sa gawaing bukid. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at lumang maong. Peso kanyang tindig at kumpiyansa, tila wala siyang kinakatakutan. Ang kanyang mga mata, matalin ngunit may lambing. At ang kanyang ngiti ay may halong kapilyuhan. Nakita ni Kenneth si Ronnie habang abala ito sa pag-aayos ng mga dokumento sa mesa. Maingat ang bawat galaw. At kitang-kita ang disiplina sa simpleng paraan ng kanyang pagtatrabaho. Habang pinipirmahan ni Kenneth ang isang kontrata ay lumapit si Ronnie at maingat na nagsalita. Sir Kenneth, pasensya na pero mali po ang pirma ninyo. Dapat po sa kabilang kolum. Napatingin si Kenneth, halatang na insulto. Hindi siya sanay na tinuturuan, lalo na ng isang empleyado lang. Excuse me, do you even know who I am? Malamig yung tanong. Bahagyang tumaas ang kilay. Pero hindi natinag si Ronnie. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Alam ko, sir, kayo ang anak ni Mrs. Mara. Pero kahit sino pa po kayo, mali pa rin ang nilagyan niyo ng pirma. Natahimik ang buong opisina. Ramdam ni Kenneth ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi lamang dahil sa hiya, kundi dahil sa tapang ng banatang kaharap niya. Sa loob ng maikling sandali ay naramdaman niyang may kakaiba sa lalaking ito. Isang taong hindi natitinag sa yaman o kapangyarihan. At iyon ang naging simula ng kanilang kwento. Maaga pa lang ay nasa opisina na si Kenneth. Hindi pa siya sanay sa init ng Ilocos at sa simpleng gusali na malalayo sa mga nakasanayan niyang glass building sa Amerika. Habang nakupo siya sa isang swivel chair ng kanyang ina ay pinagmamasdan niya ang makakapal na folder sa mesa. Maya-maya ay kumatok sa pinto. Isang binatang may bitbit na papel, nakasombrero ang marahang pumasok. Medyo paupisan pero halatang sanay na sa kanyang gagawin. Good morning po, Sir Kenneth. Ako po si Ronnie. Ngumiti ito. Medyo nahihiya pero may kumpiyansa. Saglit siyang tinitigan ni Kenneth mula ulo hanggang paa. Ikaw si Ronnie? Ikaw ba yung scholar na sinasabi ng mama ko? Tumangong si Ronnie. Opo. Si Mama Mara po ang sumusuporta sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Kapalit po nun, tumutulong po ako dito sa kumpanya bilang assistant. Bali, scholar at working student po ako. Napangiti si Kenneth. Bahagyang nakahilig sa upuan. So, half student, half employee? Multitasker ka pala. Ganun na nga po, natawa si Ronnie. Sabay abot ng ilang papeles. Ito po yung reports na pinagawa sa akin kahapon. Kinuha ni Kenneth ang folder at mabilis na sinilip. Neat handwriting. Organized. Mukhang mas masipag ka pa kaysa sa ibang empleyado rito. Namula ng bahagya si Ronnie. Naku, hindi po. Gusto lang ko pong suklian yung tiwala ni Mama Mara. Kung hindi kasi dahil sa kanya, baka hindi po ako nakakapag-aral. Nagbuntong hininga si Kenneth at saglit na tumingin sa labas ng bintana. Typical mom. Lagi niyang iniisip ang ibang tao bago ang sarili. May lungkot sa sarili niya.
pero agad niya itong tinakpan ng isang biro. Pero sige, since scholar ka niya, dapat lang na extra sipag ka. Baka ako pa magreklamo sa grades mo. Naku, Sir Ronnie, napatawa si Ronnie. Huwag po kayong mag-alala. Consistent Dean's Listers naman po ako. Nagtaas ng kilay si Kenneth. Tila na challenge. Oh, so matalino ka rin pala. Akala ko mukha ka lang. Saglit siyang tumigil. Nagbiro. Mukhang varsity player. Napailing si Ronnie pero napangiti. Kung varsity player man po ako, advantage din po yun, sir. At least may bouncer na kayo dito sa opisina. At pareho silang natawa. At doon nagsimula ang isang banayad ngunit nakakakuryenteng tensyon. Hindi harsh, hindi rin formal. Parang nagbukas ng pinto sa isang pagkakaibang hindi pa nila alam kung saan nahahantong. Hapon na at ramdam ang init sa opisina. Ang mga electric fan ay sabay-sabay na umiikot pero parang wala ring nagbabago sa bigat ng hangin. Nakatambak pa rin ang ilang papeles sa mesa ni Kenneth. Pero ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Ronnie. Nakaupo sa mahabang mesa habang pinoproseso ang ilang resibo at gumagawa na rin ng listahan sa kanyang notebook. Tahimik ito at masipag pero hindi nakaligtas kay Kenneth ang mabigat na tulukap ng mata ni Ronnie. Paminsan-minsan, napapahikab ito at biglang didilat. Para bang pilit nilalabanan ng antok. Hoy, biglang sabi ni Kenneth na bebahid ng biro. Baka mamaya matulog ka na lang dyan sa gitna ng mga resibo ha. Nagulat si Ronnie at mabilis na inayos ang upo. Pasensya na sir, medyo puyat lang po kagabi. May project po kasi akong tinatapos. Tumingin si Kenneth sa kanya ng masinsinan. Hindi na ito yung tingin na parang boss sa empleyado o hindi parang may halong pag-aalala. Ronnie, hindi ka robot. Kung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Hindi naman ibig sabihin na tamad ka kapag inuna mo yung tulog mo. Napayuko si Ronnie. Medyo nahihiya pero natatamaan ng puso sa simpleng pangaral. Alam ko po, pero sayang kasi yung oras. Baka po mapahiya ako kapag bumaba yung performance ko. Huminga ng malalim si Kenneth. Bahagyang lumapit at pinaba ang boses. Wala ka nang dapat kailangan patunayan pa. Kilala kita kahit saglit pa lang. Masipag ka. Responsable. At sigurado akong proud si mama sa'yo kahit wala na siya. Natigilan si Ronnie. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang bigat ng mga salita ni Kenneth. Pero sa halip na magmukhang sermon, ramdam niyang may init ng sinseridad ang sinabi nito. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Upang basagin ng tensyon ay ngumiti si Kenneth na muling nabiro. O siya, kapag nakatulog ka habang nagtatype, ipapasa na lang kita pa uwi. Libre mo na rin ako ng dinner ha. Napatawa si Ronnie kahit halata pa rin ang antok. Nako Sir Kenneth, baka mas mahal pa yung dinner kaysa pamasahe ko sa jeep pa uwi. Then good, sagot ni Kenneth sabay ngisi. At least may dahilan ako para kumain kasama ka. Napatingin si Ronnie sa kanya. Nagtataka kung biro lang ba yun o may ibang ibig sabihin. Ngunit bago pa siya makasagot, bumalik si Kenneth sa pagbaba ng papeles. Para bang wala lang. Pero sa loob ng silid na yun, ramdam ni Ronnie ang kakaibang init.
Isang simpleng concern na ngayon lang niya naranasan mula sa isang taong dati akala niya ay malayo ang loob sa kanya. Biyernes ng hapon, kakatapos lang ng linggong puno ng gawain sa opisina. Karamihan sa mga empleyado ay nagmamadali na makauwi. Habang nakahanda na rin si Ronnie para umuwi ay biglang lumapit si Kenneth. "Uy, Ronnie, tawag nito." Nakasandal sa pinto ng opisina. "Wala ka bang lakad ngayon?" Medyo nagulat si Ronnie. Hawak ang lumang backpack. "Wala naman, Sir Kenneth. Diretso na lang sana ako ng boarding house." "Bakit po?" "Good. Samahan mo akong kumain sa labas. Di pa kasi ako nakakahanap ng matinong kainan dito sa bayan," sabi ni Kenneth. Medyo casual lang pero halatang may bahid ng excitement. "Ha? Ako po?" Turod ni Ronnie sa sarili. Napangiti. Baka po may mas bagay kayong kasama na iba. Baka mabore po kayo sa akin." Umirap si Kenneth sabay ngisi. "Anong mabobore? Ikaw nga yung scholar na multitasker. Siguro marami ka namang kwento. Saka gusto ko rin makita yung simpleng Ilocos experience. Hindi naman lahat puro fine dining, di ba?" Napailing si Ronnie pero hindi na nakatanggi. "Sige na nga po, pero ako pipili ng kainan ha." Ilang minuto lang ay naglakad sila papunta sa isang maliit na karinderya malapit sa plaza. Amoy ang nilulutong adobo at tinolang manok. Maliit lang ang pwesto, may 3 mesa at ilang bangko. Pero puno ng mga estudyante at mga manggagawa. "Wow," sabi ni Kenneth habang nakaupo. "So this is what Mama used to tell me. Ang simpleng kainan pero may character ha." Ngumiti si Ronnie. Inabot ang manipis na papel na nilaminate na nakasaad kung saan ang mga pagkain pwede niyang orderin. "Oo sir, dito masarap at mura. Try niyo yung bagnet, specialty dito sa Ilocos." "Bagnet? Huh? Sounds dangerous," biro ni Kenneth. "Tamang-tama kasi matigas din ang ulo niyo," sagot ni Ronnie sabay tawa. Nagulat si Kenneth at napatawa rin siya. "Wow lumalaban ka na ha. Kala ko shy type ka." "Depende sa kausap," sagot ni Ronnie. Kunwari seryoso pero may ngiting pilit niyang tinatago. Habang kumakain sila ay napansin ni Kenneth na natural lang si Ronnie. Nakakatawa, makwento, at hindi nahihiyang maging totoo. Sa bawat saglit ay unti-unti niyang nararamdaman na hindi lang basta assistant si Ronnie. May lalim, may dedikasyon, at may init ng loob na hindi niya nakikita sa iba. "Ronnie," biglang sabi ni Kenneth habang kumakain. "Alam mo, naiintindihan ko na kung bakit sobrang pinahalagahan ka ng mama ko." Natigilan si Ronnie at napayuko saglit. "Si Mama ang dahilan kung bakit may direksyon ng buhay ko. Kung wala siya baka hanggang bukid lang ako. Utang na loob ko po ang lahat sa kanya." Tumingin si Kenneth ng diretso sa mga mata niya. "Ngayon, ako naman siguro ang dapat magpasalamat sa'yo." Nag-init ang pisngi ni Ronnie. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Kenneth. Pasasalamat lang ba bilang scholar o may ibang tono na sa likod ng mga salita? Habang tumatawa ang ibang tao sa paligid at naglalakad ang estudyante sa plaza ay parang sila lang dalawa ang nasa doon ng oras na yon. Sabado ng gabi ay halos tahimik na ang opisina. Karamihan sa mga empleyado ay umuwi na. Ngunit naiwan pa rin si Ronnie. Nasa mesa siya. Nakayuko sa laptop habang patuloy na nagtatype ng report para sa klase at sabay inaayos ang ilang dokumento naman ng kumpanya. Pagdaan ni Kenneth mula sa kanyang opisina ay napansin niya ang katahimikan at mahinang tunog ng keyboard. Nakita niya si Ronnie na halos mapikit na habang gumagawa. Nakadungaw ang ulo nito sa mesa at sa hindi namamalayang sandali ay tuluyan na itong nakatulog sa ibabaw ng kanyang notebook. Lumapit si Kenneth,
Dahan-dahan, pinagmasdan niya ang mukha ni Ronnie. Pawis pa rin sa noo kahit may malamig naman na aircon. May bahid ng pagod, pero ang mga mata, kahit nakapikit, ay parang may dalang kaseryosohan sa pangarap. Umupo siya sa tabi. Marahang tinapik ang balikat nito. Ronnie, mahinang tawag niya. Pero hindi ko malawang binata. Mas lalo lang itong napabuntong hininga sa pagtulog. Napangiti si Kenneth at bumulong. Grabe ka. Pati sa pagtulog, trabaho ang iniisip. Kumuha siya ng maliit na kumot mula sa cabinet at marahang pinatok kay Ronnie. Pero sa pagsandal niya, palapit, ay biglang gumalaw si Ronnie. Medyo nagising at tumilat ng bahagya. At ang una niya nakita ay si Kenneth na halos ilang pulgada lang ang layo ng muka. Sir? Mahina ang boses ni Ronnie. Malabo pa ang tingin. Shh! Sabi ni Kenneth, halos pabulong. Patulog ka na lang. Ako nang bahala rito. Nag-init ang pisngi ni Ronnie. Pero bago siya makapagsalita, napansin niyang nakatitig si Kenneth ng diretso sa kanya. Isang titig na hindi basta boss empleyado kundi may halong pag-aalala at paghanga. Doon na nagsimula ang mabigat na katahimikan. Ramdam nilang pareho ang mabilis na tibok ng puso nila. Biglang nagsalita si Kenneth, mababa ang boses. Alam mo, Ronnie, ang hirap pigilan minsan. Pigilan? Ang alin po? Tanong ni Ronnie na halos pabulong. Hindi na sumagot si Kenneth. Sa halip, marahan niyang inalapit ang kanyang mukha. Saglit na nadalawang isip si Ronnie pero hindi niya nailayo ang kanyang sarili. At bago pa niya namalayan, pagaan na dumikit ang labi ni Kenneth sa kanya. Unay mabilis at parang pagsubok lang. Ngunit nang hindi siya lumayo, naging mas mariin at mas totoo ang halik. Ramdam ni Ronnie ang init at lambot ng labi ni Kenneth. At ang kamay nito, na dahan-dahang humahawak sa kanyang batok. Hindi na niya namalayan ang sarili. Gumanti siya. Unay mahina, tapos unti-unting naging mas mapusok. Ang pagod at antok ay napalitan ng kakaibang enerhiya na ngayon lang niya naramdaman. Habang lumalalim ang halikan, naramdaman ni Ronnie ang paggapang ng palad ni Kenneth sa kanyang kamay. Pababa sa braso, hanggang sa maramdaman niyang magkadikit na halos ang kanilang mga katawan. Ang bawat hinga ay nagiging mas mabilis. Ang bawat galaw ay puno ng pagnanasa at sabik. Ronnie, bulong ni Kenneth habang dumadampi ang labi niya sa kanyang pisngi. Pababa sa kanyang leeg. Hindi ko alam kung bakit ganito kabilis pero hindi ko na kayang itago. Napakapit si Ronnie sa balikan nito. Nanginginig hindi lang sa kaba, kundi pati sa kilig at init. Sir, baka may makarinig, mahina niyang sabi. Pero hindi na niya naituloy dahil muli siyang hinalikan nito. Ang oras ay tila tumigil. Ang opisina na kanina'y puno ng papel at ilaw ng computer ay naging saksi sa isang damdaming matagal ng unti-unting nabubuo. At sa gabing yun, walang Kenneth na amo at walang Ronnie na scholar. Sila lang. Dalawang taong sabay na bumigay sa lihim ng atraksyon na hindi na kayang pigilan. Nang sumapit ang Lunes ay tahimik ang opisina. Ang mga papel sa mesa ay nakatambak pa rin. Pero ang mas mabigat ay ang katahimikan sa pagitan ni Kenneth at Ronnie. Si Ronnie nakaupo sa isang gilid. Hawak ang tasa ng kape pero hindi umiinom. Parang wala sa sarili. Nakatitig lang sa kawalan. Sa kabilang banda, si Kenneth ay nakasandal sa swivel chair. Hawak-hawak ang ballpen na paulit-ulit niyang pinapaikot sa daliri. Ronnie, mahinang tawag ni Kenneth. Halos parang nagdadalawang isip. Napatingin si Ronnie.
at mabilis ding iniwas ang tingin. Sir Kenneth, pasensya na po kagabi. Hindi ko rin alam kung bakit. Stop, saad ni Kenneth. Marahan pero diretso. Tumayo siya at lumapit kay Ronnie. Wala kang dapat ihingi na sorry. Hindi ikaw lang, ako rin. Umiling si Ronnie, nakangiti ng pilit. Pero sir, parang ang bilis. Parang mali. Parang mali? Ulit ni Kenneth. Pero bakit parang ang tama naman niya sa pakiramdam? Natigilan si Ronnie. Hindi siya makasagot. Pero ramdam niya ang init ng pisngi niya. Ang kabog ng dibdib na ayaw tumigil. At para mabasag ang tensyon ay nagbiro si Kenneth. Saka kung mali yun, bakit ang sarap? Sabay kindat. Napatingin si Ronnie, napailing. Pero hindi napigilan na mapanghiti. Sir talaga, di ba kayang seryoso lang? Seryoso ako. Mabilis na sagot ni Kenneth. At marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Ronnie. Ronnie, hindi ko alam kung saan nahantong to, pero sigurado akong ayoko tumigil dito. Bahagyang yumuko si Ronnie. Naglaro ang ngiti sa labi niya. Ako rin, hindi ko na kayang itanggi. Sandaling katahimikan ang sumunod. Walang halik ngayong umaga. Walang init na gaya ng kagabi. Pero may bigat ang mga salita. At higit doon, may pangako sa pagitan nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, naging tila normal ang lahat sa kumpanya. Ngunit tuwing magtatama ang tingin nila, may kakaibang lihim na unti-unting nabubuo. Sa bawat biro, sa bawat panghusap, at sa bawat tahimik na sandali ay ramdam nila pareho na nagsisimula na silang mahulog. Hindi lang sa sitwasyon, kundi sa isa't isa. Nagkaroon ng team outing ang kumpanya. Para pasahin ng empleyado ay nag-organize si Kenneth ng simpleng beach trip para sa isang private resort doon rin lang din sa Ilocos. Ang iba'y masayang nagsisigawan habang naglalaro ng volleyball. Ang ilan naman ay abala sa paghahanda ng pagkain sa cottages. Si Ronnie, tulad ng nakasanayan, hindi makapirme. Siya ang nagbubuhat ng cooler, nag-aabot ng plato at tumutulong ng kahit ano. Pawisan na siya pero nakangiti pa rin. Habang pinagmamasdan ito mula sa malayo ay napangiti si Kenneth. May kakaiba talaga kay Ronnie. Hindi lang sipag at kaibaitan, kundi yung aura na parang magaan kasama. Parang hindi mo mapapansin na dumadaan ng oras kapag nariyan siya. Uy, bossing! Biro ng isa sa mga staff. Ba't parang ang seryoso ng tingin nyo kay Ronnie, sir? Agad na umiwas ng tingin si Kenneth. Kunwari inarapan ng empleyado. Tigilan mo nga ako. Tinitingnan ko lang kung nag-overwork na naman siya. Ngunit sa loob niya ay alam niyang higit pa yun doon. Makalipas ang ilang oras ay nagpa siya ang grupo na mag-swimming. Halos lahat ay nasa tubig rin. Nagtatawanan, nagsasabuyan ng tubig. Si Ronnie naman ay nakaupo lang sa buhangin at nakatingin sa dagat. Nilapitan siya ni Kenneth. Bit-bit ang dalawang bote ng malamig na tubig. Bakit hindi ka sumasali? Umiti si Ronnie habang tinatanggap ang bote. Mas okay na lang ako dito. Hindi naman ako marunong lumangoy. Tsaka baka mahirapan sila kapag nilubog ko pa yung katawan ko sa tubig, biro niya. Napangiti si Kenneth at naupo sa tabi niya. Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi ka pabigat. Ikaw pa ngayon nagpapagaan ng lahat. Napatigil si Ronnie. Nakaramdam ng init sa dibdib na narinig. Hindi siya makatingin kay Kenneth, kaya nakatingin lang siya sa mga alon. Halika, biglang yaya ni Kenneth. Sabay tayo, may papakita ako sa'yo. Nag-alinlangan si Ronnie pero sumunod pa rin. Dinala siya ni Kenneth sa may dulo ng resort, kung saan tahimik at halos walang tao. May maliit na kubo roon. At likod nito'y
isang bahagi ng dalampasigan na hindi pansinin ng iba. "Dito," sabi ni Kenneth. Huminto sa lilim. Tahimik, walang makakakita. Naguluhan si Ronnie. "Bakit mo ko dinala dito?" Tumingin si Kenneth, diretso sa mga mata niya. "Kasi gusto ko ng sandali na tayo lang." Nabigla si Ronnie, pero bago pa siya makasagot ay marahang hinawakan ni Kenneth ang kanyang kamay. Mainit, mahigpit, pero maingat. "Ronnie," bulong ni Kenneth. "Alam kong delikado. Alam kong mali sa mata ng iba. Pero kapag kasama kita, pakiramdam ko tama ang lahat." Hindi na makapagpigil si Ronnie. Ang buong linggo ng pagtitimpi at lihim na damdamin ay parang sumabog. Lumapit siya at sila muling nagtagpo sa isang halik. Ngunit ngayon ay mas matindi, mas mapusok. Dala ng takot na baka may makakita. Pero sabay ding dala ang pananabik na silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa likod ng kubo habang ang mga alon ay humahalik sa buhangin, nagyakap sila na mahigpit. Parang gusto nilang ikumpli sa isa't isa ang mundo. "Sir," bulong ni Ronnie habang bahagyang naghiwalay ang kanilang labi. "Paano kung may makaalam?" Ngumiti si Kenneth. Hinaplos ang pisngi niya. "Then let them. Basta alam kong ikaw ang pinili ko." At sa sandaling yun, wala ng Kenneth na amo at Ronnie na scholar. Sila lang. Dalawang pusong sabay na natutong magmahal, kahit lihim, kahit bawal, kahit sa gilid lang ng dalampasigan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang outing. Walang nakakahalata sa kanilang lihim. Sa harap ng iba, si Kenneth pa rin ang amo at si Ronnie ay ang masipag na scholar at empleyado ng kumpanya. Pero tuwing gabi, kapag sila'y magkasama, ibang mundo ang kanilang ginagalawan. Isang mundo na sila lang ang nakakaintindi. Gabi ng Biyernes matapos ang isang mahabang linggo ng trabaho ay nagpasya si Kenneth na wag munang umuwi sa kanilang malaking bahay. Sa halip ay pumunta siya sa boarding house ni Ronnie sa tabi ng campus. Doon siya tinanggap ng binata. Pagod ngunit masaya. "Sigurado ka ba na dito ka matutulog?" tanong ni Ronnie habang inaayos ang maliit na mesa. "Mas gusto ko dito," sagot ni Kenneth. Sabay lapit at akbay. "Dito walang mga mata ng ibang tao. Dito ikaw at ako lang." Hindi na nakasagot si Ronnie. Sa halip, napapikit siya nang dumampi ang labi ni Kenneth sa kanya. Hindi na iyon basta halik. Iyon ay puno ng pananabik, pagnanasa at matinding damdamin na matagal na nilang nililihim. Nagtagpo ang kanilang mga katawan sa maliit na kama ni Ronnie. Mainit, mabilis, at mapusok ang bawat haplos, ang bawat yakap. Sa bawat ungol at bulong, ramdam nila na hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagnanasa, kundi tungkol sa pag-ibig na pilit nilang itinago sa mundo. "Ronnie," bulong ni Kenneth habang nakapatong sa kanya. "Ikaw ang lahat sa akin. Kahit ang mangyari, hindi kita bibitawan." Humigpit ang pagkakayakap ni Ronnie. Nanginginig ang boses. "Ako rin. Kahit sino pang humusga, basta ikaw at ako ay sapat na." At sa gabing yun, pinakawalan nila lahat ng takot. Lahat ng alinlangan. Pinatunayan nilang sa kabila ng hadlang, kaya nilang maging buo. Kahit lihim at kahit hindi tanggap ng lahat. Lumipas ang panahon, nanatiling lihim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit opisyal na sila sa isa't isa. Handang harapin ang mundo kung sakaling may nakaalam. Sa ngayon, sapat na ang kanilang mga gabi na puno ng halakhak, halik at yakap. Mga sandaling silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang
Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasarian, estado, o pananaw ng lipunan. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay lumalaban sa katahimikan. Nakatago sa mga lihim, ngunit nanatiling matatag dahil sa tiwala at pag-unawa. Ang importante, ang dalawang pusong nagmamahalan ay handang panindigan ng isa't isa. Kahit gaano pa kahirap ang mundo sa labas. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.